Ganda-ganda. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon. Diyos marahay na aldaw sa Indogabos. I'm well, I'm fine, I'm back dito sa Unbearable Channel. Pasensya na po ang aking mga subscribers at ang ating mga kaibigan po dyan. Kasi ang inyong lingkod po ay talaga namang isa rin po sa mga talagang nagdusa din na po ng kung ano-ano mga ubo, sakit, sipon, etc. Pero we're back now. Ang dami-dami nating mga chikang napalampas ng mga nakaraang mga 3 weeks. Mahigit 3 weeks Well, anyway, eto na tayo ngayon at sisimulan na agad natin yan sa napaka-controversial nga na usapin hinggil pa rin sa napabalitang hiwalayan ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Naloka tayo doon kasi isa nga po ako sa mga talagang ako original Kathniel supporter kasi sabi ko nga po sa inyo mga bagets pa lang yan, siguro mga 7-10 years old, talagang nasusubaybayan na namin, nakikita na, kakasalamuha, na-interview, hanggang sa naging sikat sila ang naging #1 love team sa bansa, hanggang nagkaroon sila ng, as in talaga naging mga super milyonaryo, etc. At nakakalungkot isipin, although, itong balitang, ito, halos every year naman natin na nababalitaan yung paghihiwalay na parang ang lakas ng echo ko. Diba? Parang halos every year natin nababalitaan naman na naghihiwalay sila. Pero, pinaninindigan ng dalawa na sila pa rin. But this time, kakaiba Kasi, ang dami mga netizens ang nakakaobserba, tapos nadawit pa yung pangalan ni Andrea Brillantes, plus si kaibigang OG Diaz ay talagang inaalipusta ngayon ng mga bashers kasi nga peddler nga daw ng fake news, etc. Kasi sa kanya nagsimula yung usapin na di umano, according sa mga nakausap ni Papa Og, sa mga nakapanayam din niya at mga nagbalita sa kanya, ituluyan na nga daw naghiwalay itong Kathniel gawa ng yun na nga, parang pumasok sa eksena itong si Andrea. Ganun ang pagkakakwento ni Papa Og. Pero sinabi naman niya na hindi yung kumpirmado, binabalita lang kasi ang mga nagkukwento rin sa kanya ay matatawag na mga reliable din naman yung mga kaibigan na hindi naman siya kinukuryente kahit kailan. So parang ibig sabihin nun, may pinanggagalingan yung kwento, yun po yun. But the thing was, sa sobrang naging reaction nito mga Kathniel, talagang pumutok ang balita, tapos nasundan pa natin ng mga nakita natin si Catherine, especially si Catherine, na talagang bigla tayong lahat na nagpo-post siya ng napaka-sexy sa mga pictorial niya, sa kanyang mga cover ng magazines, etc. Talaga namang doon sa isang napanood ko, parang baon ng yog na lang yung nakatakip dito sa kanyang dalawang sa boobs niya, tapos pinapakita yung kaseksihan niya na walang taba yung kanyang walang bilbil yung kanyang yung katawan, etc. Tapos meron pa doon sa isang post din niya na nilike din ni Daniel Padilla yung talagang ang sexy ng likod niya and everything, na nakatupi siya. Mga ganon na binibigyan ng pahiwatig or binibigyan ng meaning ng mga nag-o-observe o yung talagang tumututok. Ako bilib talaga ako sa mga netizen doon kasi talagang sobrang nilang tinututukan na kung sino ang nag-follow kay ganito, sino nag-unfollow, sino ang nag-like, etc. So, yung mga ganong pangyayari, ganong insidente, pinagdugtong-dugtong, pinag-plus ng mga iba na di umano, posible na baka nga may pinagdadaan ng issue ang dalawa. And kaya napasok sa eksena itong pangalan ni Andrea Brillantes kasi for the longest time, kahit nung magkasama pa sila nagkasama sila sa Pangako Sa'yo na lumalabas doon na magkapatid si Daniel at saka si Andrea bilang sobrang bata pa, siguro she was only 12 then or 11 years old, mga ganon. And napaka-vocal naman itong bata nung bata pa si Andrea, napaka-vocal sa pagsasabing super crush niya itong Kuya Daniel niya dahil isa nga sa mga hinahangaan niyang aktor. And this time na syempre dalagan na itong si Andrea at naloka nga tayo sa mga nakaraang interview nung ex-boyfriend niyang si Richie Rivero na kinikwento nga nila kung paano silang nag-i-sleep over together, alam ng mga parents nila, tapos kahit madaling araw na pumupunta pa doon si Andrea. May mga ganong chika na nalalagay sa
puntong itong si Andrea ay parang, alam mo yon, yung mga kabataan ngayon na masyadong pusok, masyadong, alam mo yon, yung sumasabay sa panahon na legal na yan, legit na yan, na pwede na yan, mga ganun usapin. And pumasok yung pangalan niya nung nagkakagulo na ang panig ng Catherine at saka Daniel kasi sinasabing si Andrea nga di umano ngayon ang matatawag nating ayaw kong gamitin yung salitang kinakalantare, tsaka ang pangit pakinggan o yung nagkakamabutihan ngayon si Daniel at saka si Andrea na again nalalagay sa pangit na imahe itong si Andrea kasi nga di ba sa murang edad niyang yan na nagbibida rin siya sa napakaraming mga teleserye at napakagaling din naman yung umarte, hindi naman question yung kagandahan niya dahil maganda naman talaga siya, pero sa murang edad niya yan nagkakaroon talaga ng hindi magandang impression sa kanyang imahe. But hindi natin alam kung anong totoong pangyayari dahil hindi naman nagsasalita itong si Daniel, hindi rin naman nagsasalita itong si Catherine na although may mga cryptic messages silang pinalalabas and si Daniel naman parati niyang sinasabi na sinusuportahan pa rin niya si Catherine and kamakailan nga lang sa isang panayam na napanood ko, sinasabi niya na nagkataon lang na mayroon sila mga kanya-kanya mga career path ngayon na tinatahak. Itong si Daniel ay going solo na rin, nasubukan na rin yung gumawa ng mga projects na hindi kasama si Catherine. And so was Catherine na talaga namang yung huli niyang ginawa na talagang a very good girl na pinag-usapan pa, etc. etc. Doon nagsimula But may mga ibang sources na nagkiklaim na parang last year pa raw talaga hindi nagkakamabutihan itong dalawa, na talagang hindi sila alam mo, may issue ng pinagdadaanan, etc. But then again, wala nga pong nagsasalita hanggang itong si Papa OG Diaz nga ang parang hindi naman nagkumpirma, but nagpaputok nung usapin na posibleng hiwalay na itong dalawa. And ito ngayon ang pinag-uusapan sa lahat ng panig. At ang mga opinion ng Kathniel, hindi ko rin naman sila masisisi bilang sila yung mga ardent supporters and talagang followers nito. But kailangan, ako naniniwala ako dun sa puntong, kami bilang ako na lang mismo, may personal akong bias diyan sa dalawang yan, bilang mga anak-anakan ko yan sa turing mga yan, dahil talagang lagi kong pinagtatanggol. But this time, ako ano rin ako ng mga taong kakilala namin within our circle. Ilang projects nila ang nakasama ako. Sa mga hindi nakakaalam, mula sa TV hanggang sa movies, lumalabas po ang inyong lingkod for free. Di ba? Alam niya ng mga direktor na kumukuha sa akin dahil nga sa pagmamahal ko dito kay Catherine at saka kay Daniel. Pero this time, na nagtatanong-tanong din po ako sa mga common friends, talagang walang gustong magsalita. Kaya ako na-conclude ko na parang, baka nga may something, baka may pinagdadaanan na mas matindi sa mga pinagdaanan na nila before kasi ang tagal na nila at marami naman din silang pinagdaanan na. And ang recent natin na balita as of now na nag-podcast po tayo ngayong November 15, 2023, ayun nga na nagkita sila sa isang golf event dahil nagpunta dun si Catherine after niya mag-shoot ng station ID ng Christmas station ID ng kapamilya kung saan hindi nagpunta si Daniel. May ganong issue. Tapos doon na lang sila nagkita and then nung nagkita sila doon, nagbatian naman pero very cold nga daw po itong treatment na ibinigay ni Catherine kay Daniel. And eventually nagsayaw-sayaw sila doon na again binibigyan meaning ng mga observers, ng netizens, ng mga tumututok, mga paparazzi, etc. na talagang posibleng merong something na pinagdadaanan ng dalawa. Kung kailan sila magsasalita, feeling ko ako bilang sabi ko nga bias naman ako na big supporter ako ng Kathniel. Dapat manggaling talaga sa kanila kasi nila yan parang responsibilidad at pananagutan din naman nila yan sa mga supporters nila, sa mga nanonood sa kanila, sa mga iniengganyo nilang subaybayan ng mga proyekto nila, mga movies, TV projects kasi nag-exert din ng effort, ng energy, gumagastos din itong mga fans ninyo na naniniwala na kayo'y okay, na sana man lang at least nga very soon hindi lang ito usapin siguro na may pinoprotektahan kayong mga endorsements, projects together, etc. But kailangan kasi naghihintay ang sambayanan kasi you owe it to your public, you owe it to your audience, you owe it to your supporters. So yun lang, kasi pag kailangan nyo ng tulong, ang bilis-bilis nandiyan ang mga supporters ninyo na agad-agad namang sumasaklodo sa inyo. And this time na may issue na ganyan, sana naman. And
Sa mga kagaya ko rin naman na nasa media, mga practitioners, hindi lang kay Papa Ogie at sa mga iba pang kagaya ko nagbabalita ng ganito, talaga naman pong ako'y naniniwala din na may kanya-kanya po tayong sources. Ako nga, sabi ko nga, sa napakahabang panahon na nakasama ko yung mga bagets na yan, mga proyekto nila sa TV at movies na nakasama ko rin. May mga common friends din po kami, but this time around, prangkahan kong sasabihin sa inyo, hindi sila nagsasalita, wala din silang sinasabi dahil sabi nila, kahit sila'y nakanganga sa kawalan. Kaya, Kath, DJ, ang Papa Unbettable ay nalulungkot sa mga ganitong balita, as well as kung ilang pa mang milyon-milyon ninyong tagahanga, na sana one of these days maayos, maplantya ninyo at maianunsyo sa publiko, sa inyong madlang people, kumbaga, kung ano man yung pinagdadaanan, o kung may pinagdaanan ba, o tapos na ba yan, o ano pa bang meron dyan. Muli, ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable Betnabus. Nagpapasalamat, humihiling kasi malapit ng Christmas. At again, welcome back po sa akin. Welcome back din po sa inyong lahat ng mga subscribers po namin at mga sponsors po namin dito sa aming munting channel. Maraming salamat po and bye-bye!